guys, we're back. Hey guys, we're back. So itong video na to, start na tayo agad sa pila ng second day natin sa Expo. Pang ilang araw na ba natin sa Japan? I think it's 10th day. 10th full day in Japan, and then 4th full day na ba natin sa Osaka? Tama. Basta ilagay ko na lang sa caption. Lagyan ko na lang ng caption kung mali. So ngayong second day, afternoon na tayo papasok. Kasi kaninang morning, meron tayong pinuntahan na iba. Nagbago tayo ng itinerary. Ngayon, ang na-reserve kasi natin sa lottery, ang na-win natin sa lottery is 7 PM. So, parang sobrang late na din kung aagahan natin tapos makakaabot tayo ng later than 7 PM. Grabe, baka 8 to 10 hours na tayo dito sa Expo na arawan. Do meron namang mga shaded area, pero kasi iba pa din kapag nakapag-rest ka talaga, well rested ka para sumabak sa tumayo tayo, maglakad-lakad, pumila. So kanina umaga, share ko na lang din na nagpunta tayo sa Nippon Bashi, tapos nag-check na tayo kung anong meron doon pala sa area na yun. Maraming nagtitinda ng mga playing cards, ganun, playing cards na yung mga Pokemon, anime, ganun siya. Tapos ano pa ba nakita natin dun? May market din, may mga food options, may mga laro-laro. May nakita nga ako dun na parang shop na samurai, nagsasamurai, tapos magpapana ka. Tapos may target ka, tapos magpapana ka. So yun siya, fun din yung Nippon Bashi. Papakita ko yung mga video clips na napuntahan natin. Meron din tayong pinuntahan doon na tower, pero hindi na tayo umakyat. Ang intention lang talaga natin is mapicturean, makita yung building in person, and then go around the neighborhood dun sa area. May bayad din yung pag-akyat tapos hindi na rin talaga kasama sa itinerary. Mas pinili na lang na mag-ikot-ikot, ganyan. Ngayon, well rested naman tayo. Sa hotel tayo lunch. Bumili na lang tayo sa Konbini. Mas mura at saka nasa comfort tayo ng accommodation natin. Air condition, ganyan. Lalo na mainit, mga around 12 to 3 PM. Grabe kasagsagan ng init. Ngayon nga sa weather forecast, may thunderstorm 6 PM ata. Tignan natin kung matutuloy. Sana hindi. Pero medyo makulimlim na nga doon sa other side kumpara nung nakaraang araw. So yun, pakita ko sa inyo mamaya mga additional video clips tsaka pavilion sa loob ng Expo. Actually nagustuhan ko yung common area. Yung mga common area kasi multiple countries na yung nandun sa loob. So isang pasok mo lang doon sa pavilion, ang dami mo na makikitang countries. So ayun, meron atang 6 na ganon common areas. Tama, A, B, C, D, E, F. Tama. So pupuntahan natin yun ngayon. Kung hindi natin matatapos today since hapon na,
baka ang gawin natin is mag third day pa tayo. Naka summer pass naman tayo, so multiple entries naman allowed tayo until dun sa summer period, yung summer season pass. So let's go! First na gagawin natin ngayon after entry natin dito sa day 2 ng expo natin is akyat tayo dito sa ring. Nung day 1 hindi tayo umakyat kasi 'di ba morning tayo nun, sobrang init the whole day. Kahit nung pahapon na, nung palubog na yung araw, sobrang humid. So ngayon, ang ganda ng panahon. Or dahil hindi lang tayo napagod kaninang morning, kaya meron pa tayong energy. Yan, mag-aakyat tayo ngayon, papakita ko sa inyo. Yun, so umakyat tayo ngayon dito sa stairs. Nag-stairs tayo guys kasi, ayun na may elevator naman, pakita ko sa inyo. Yan. 'Di ba? Pero kasi yung mga nakapila ay may mga buhat-buhat na stroller, mga bata, ganyan. Tapos merong Nihongo writing kaso hindi naman natin maintindihan pa. Tapos may hawak tayong camera kaya mag-stairs na lang tayo. Ilan ba to? Mataas siya eh. Diba hiningal na tayo? Dalawa pa lang yung naakit natin. Pakita ko sa inyo tong itsura. Grabe no, ang intricate. So ayan, may oras lang din pala tong Grand Ring, yung pag-akyat nyo sa taas, hanggang 9 PM lang siya. Tapos tignan nyo itong pavilion na to. Diba sa labas ng pavilion, may mga ganyan, may mga kabana na nagbubuga ng mist. Yan. Nakakatulong naman siya, somehow lumalamig, pero iba pa rin yung init kapag tanghali. Not for the weak, pero kung sanay naman talaga kayo sa init, kaya nyo naman, better, may enjoy nyo pa rin. So punta tayo sa labas. Ito siya. Hello. Grabe. Hindi kasi nakikita yung view kapag sa camera. Pero ang ganda, ang daming tao. Parang siya, Great Wall. Wow. Pero hindi pa ako nakapunta ng Great Wall lang, sa mga videos lang. And pictures. Pero yan Tapos may greens sa taas. May ganyan nagtanim sila. Tapos malawak to guys nagsistretch hanggang dun sa other end Though yung half lang yung parang nakaduktong, yung half lang yung nakaluwa sa water, sa dagat. Grabe. Happy. So dito sa Grand Ring guys, meron naman mga escalator. 'Di ba kanina pinakita ko may elevator din naman. Merong escalator, sobrang taas niyan. Tapos pataas lang siya. Kaya kapag bababa, mukhang magtitik pa din ng stairs. Makes sense din naman kasi 'di ba mas madali talagang bumaba kaysa umakyat. Grabe, blessed tayo ngayon ng good weather. Hindi ko lang alam kung aabot pero ayun yung Philippines
Nakita nyo ba? Ayun o. Nakalagay Love the Philippines. Ito pa yung ibang pavilion guys. Ito yung sa Spain. Ito yung Bangkok. Ay, yung Thailand pala, sorry. Ayan. Kaso kasi ano siya eh. Half siya. Yung nakikita. Ito yung sa OD. KSA. Sa Australia. Iba rin pala no kapag on top yung view. Tapos, parang tumubo na yung mga damo dito. Medyo mataas na siya. Ganun na siguro talaga katagal tinanim sila dyan sa area na yan. Tapos sa tignan nyo, hindi masyadong maaraw. Kaya ang saya. Ito palang Grand Ring. 2 kilometers daw to in perimeter. So lilibutin natin siya. Gusto ko lang makita yung part na nakasubmerge dun sa sa dagat. Dagat ba yan? Or ocean? Dagat ata. Yung mga ibang pavilion pala guys, nag-o-offer din talaga sila ng food or food drinks, ganyan sa kanilang yung galing sa country nila. So ito, yung Australia, meron silang coffee. Yan, ang haba rin ng pila. Actually gusto ko rin, gulo na pala ng buhok natin, ang lakas na hangin eh. Trinay din, gusto rin talaga natin i-try yan, kaso nga lang haba ng pila, tas mahal din. Pero ngayon kahit hapon gusto pa rin nila magkape. Try naman natin dito sa elevated. Kasi pataas siya Tapos going in the same direction, pareho lang naman sila. Layo pa. Ba't ganun? Hindi ko pala sure kung same to nung sa parade grounds. Kasi sa parade grounds ako nagja-jog. Minsan, hindi tayo regular na nagja-jog. 2 kilometers din ata yun, di ba? Isang bilog. So parang ito lang siya. Ayun tignan nyo. Di ba ang ganda? Tapos may siya. May nature effect, may damo-damo. Ito pa iba yan. Serbia, Belgium. Ano to? Hindi ko sure kung ano to. Baka Netherlands. Ito yung kabilang side guys. Grabe ang ganda. Iba pa rin pag andito ka kasi pag vini-video siya parang flat lang. Di mo nakikita yung parang 3D effect niya. Ayun si Astro Boy, nakikita nyo ba? Nakadungaw siya. Tapos ito na yung dagat. Yung water, nakasubmerge yung part nitong Grand Ring dyan. Lakas na hangin. Tapos ito guys, yung mga nalibot na natin nung day 1. Hindi natin yung pinasok pero dinaanan natin tapos nagpicture lang.
And Singapura, Romania, Poland, yung brown, katabi ng Poland ata is susunod, Austria, yung parang may spiral dun. Tapos meron palang escalator na pababa. Ayan, at saka meron din dun sa other side. Ayun. Diba, ang saya? Masaya ba yan? Sobrang gulo na ng buhok natin. Tapos, ang amazing kasi merong tayong mga may mga matatanda, elderly. O diba? Example, may mga elderly na nakakalakad punta sa taas. Kasi, tawag doon, merong mga elevator for them, escalator for them. Actually, kahit nga mga blind or ayan diba ginagamit nila yan? Yan yung yellow line na yan. Simula sa baba, kahit dun sa ground, kahit hindi sa grand ring, meron talaga. So parang, diba, kahit person with disability, pwede pa rin nilang i-enjoy itong expo. Pwede nilang libutin. Ayan na. Ang dami na nating yapping. Super yapping. Wala pa rin tayo dun sa Ito na ata, ito yung part na tignan nyo. Ayun, nakikita nyo, may water na. So baka ito, reclaimed na to. Tapos may water na eh. Tapos, ito ring side na to. Ayun reclamation na siya. Ang dami ibon Nakita ba sa video? Ganda. At saka ang nice ng weather. Yun talaga yung pinakapanalo. Pero sana nga lang hindi umulan. Meron tayong reservation ng 7, and then after that merong around 7:19 merong drone show. Tapos if ever daw malakas ang hangin, hindi daw matutuloy. So abangan na lang natin, kasi nga naman syempre lili pa rin yung mga drone. Tapos meron din mga mini fireworks everyday. Yun, pwede nating makita. Ay, hindi. Yung mini fireworks, 7:19. Tapos yung drone show ata, around 8 something. Almost 9 p.m. Pero kung malakas nga yung hangin, hindi daw itutuloy. So, pakita ko sa inyo. Sana matuloy. Para meron akong mapakita. So sa center nitong expo guys, merong park. It's called Enochi Park. Papunta na tayo ngayon actually doon sa reserved pavilion natin. Dapat kasi 15 minutes before nandun ka na sa pavilion, ready ka na. So meron na lang 30 minutes before doon sa time natin. So buti na lang merong daan papunta doon through Enochi Park. So yan, para makita na rin natin kung ano meron dito sa loob. Ayun may something. Pero by reservation eh.
IC チップはすべての願いを叶えます。
Ang interesting dito guys, so andito tayo sa isang pavilion na yung showcase nila is parang futuristic development, especially sa energy. Ito is about artificial photosynthesis. Ang galing! Sabi dito, artificial photosynthesis mimics the process of natural photosynthesis to produce useful substances from solar energy. Tapos ito yung mga steps kung paano sila magpo-produce ng energy from artificial photosynthesis. Nasa wall ini-explain nila. Tapos merong malaking smart city dito. Parang diorama ba tawag dito? Grabe. Sobrang laki. Tapos talagang may cars, tapos may umaandar na trains. Ayun tignan mo, dadaan yung train. Oh, Shinkansen. Nakakabilib. Grabe. So, ibig sabihin kaya itong i-power ng kayang i-provide nung artificial energy to. I mean, artificial photosynthesis, yung energy na napoproduce doon, kayang i-power tong smart city. Ito yung buong process. Oh. Wow, parang investigatory project sa science no high school. Formic acid production cell. Hanggang sa maging hydrogen power siya. Grabe. Grabe. Wala akong masabi. Kasi ang galing eh. Parang collaboration to ng Osaka Metropolitan University. Parang din sila, nag-showcase din sila ng future house designs, ganun. Wow. Sinuwerte lang tayo guys kasi by reservation din talaga ata to. Combination ng reservation tsaka walk-in. So nag-walk-in lang tayo. Grabe no. Pero syempre sa mga pavilion, mas kukunti na yung tao. Mas mabilis na pwedeng pumasok. Katulad to, nag-take lang tayo ng chance, nag-walk-in tayo, nakapasok agad tayo. Tapos maganda yung loob. Hey guys, good morning. It's currently 7:10 a.m. This is the earliest na nag-prepare tayo for an itinerary dito sa Japan. It's our 11th full day in Japan and 5th full day in Osaka. And today, pabiyahe tayo papuntang Kyoto. Yan, kaya ganito yung suot natin kasi syempre di ba may mga magagandang temple and spots. Yung mga nakaraan, nagti-t-shirt lang tayo para comfy get up lang para kasi mainit, puro tayo lakad ngayon. Puro din naman tayo lakad pero syempre magpipicture tayo. So yan. Nakikita ba? Aray ko. Yan. Yesterday ko natatandaan yun, nag-second
day tayo sa Expo and baka mag third day pa tayo tomorrow ulit after nitong Kyoto itinerary natin today kasi marami pa tayong common area na hindi napuntahan and gusto natin masulit natin yung binili nating summer pass, diba? And sayang naman and meron pa naman talaga tayong extra days para pumunta doon. So let's go! Samahan niyo ako sa Kyoto. Tapos, bumili pala tayo ng Kansai Pass. Yung area, Kansai Area Pass. Para kapag nag-subway tayo sa Kyoto area, unlimited na. So, let's go! Hey guys! So andito na tayo sa first stop natin dito sa Kyoto itinerary natin sa Fushimi Inari Shrine. Tapos kanina quick story time lang tawag doon, medyo na late na tayong dumating. Anong oras na ba? 9 AM na, diba ang aga natin nag-prepare kanina, pero medyo nagka-problema kasi sa station, so hinanap pa, kailangan pa mag-withdraw, mag-load, so yung maraming inasikaso kaya inabot tayo ng 9, pero at least nakarating na tayo ngayon and bumaba tayo dito sa JR Inari Station. Di ba nabanggit ko kanina na meron tayong unlimited pass, kasama pala dun is yung unlimited JR pass din. Itong JR Inari kasama to dun, and then plus meron pa tayong unlimited ticket for Kyoto Subway. Meron pala silang 2 lines. So, doon natin pwedeng gamitin yun. So, let's go!
息を吸って吐いてこの瞬間にただ身を委ねてコーヒーの香りに包まれて一杯のカフェラテで心がほどけるクリーミーな泡が優しくて今この瞬間特別な時間Hey guys, isakay ko kayo dito sa romantic train. Tignan nyo yung view. And so, tinake natin tong train dun sa may bamboo area. Tapos, pwede kayong take nitong romantic train going dun sa JR line. Tapos sa JR station na yun, pakita ko sa inyo mamaya, pwede na kayong bumalik sa Kyoto Station. Pero, meron din namang option na two-way. So, babalik kayo dun sa may bamboo. Ayan, ganyan yung view. Luckily, merong mga seats na walang laman. So, palipat-lipat lang tayo kung saan may view. Ayan, katulad nito, tunnel lang siya. Kanina, nandun sa kabila yung view. Ayan, sa left side, ayan, sa right side naman. Wait lang natin yung so habang nakasakay tayo sa train, mag-share muna tayo ng nangyari kanina. Medyo hindi ko na-videohan yung mga nilakaran natin kanina kasi nagka-prop sa battery nitong Osmo Pocket natin. Tapos may bit-bit pa tayong 2 liters ng tubig. Bumili kasi ako. So yun, after natin dun sa shrine kanina, punta tayo dun sa sa bridge. Tapos sa bridge, nag-take na ako ng few video clips na pakita ko sa inyo. And then after noon, nilakad natin hanggang dun sa Bamboo Forest. And from Bamboo Forest, ayun, nandito na tayo sa Sagano Train. Tapos, dito sa Sagano Train, one-way adult is 880 Japanese yen. Yung two-way, nakalimutan ko, lagay ko na lang sa caption. Tapos, from dun sa station, pwede nyo i-take tong Sagano Train, connecting dun sa JR station. Pakita ko rin sa inyo kung anong station yun. Tapos, kung gusto nyo pala ng photo dito, meron mga nag-offer 1,500 yen for one photo. Meron silang mga DSLR camera. Tapos, naglalakad sila along the aisle, tapos offeran na kayo. Pwede naman kayo mag-no. No pressure. Ito pala yung details guys para mas clear. Dito tayo ngayon sa Toroko Kamioka Station. Galing tayo doon sa Bamboo Forest. Yun, tapos alam ko meron pa ibang stops eh. Pero itong Toroko Kamioka, siya yung connecting doon sa JR line. Pero 10-minute walk. Tapos yung Sagano train, meron lang siyang 5 carts. So kapag bumili kayo ng card, pag bumili kayo ng ticket, meron na kayong designated seat. Tapos pwede naman dito bumili lang, hindi naman siya, pwede walk-in, I mean. Ayun, ganito yung station dito.
So, maglalakad naman tayo papunta sa JR Line para makabalik na tayo sa Kyoto Station. Tapos okay naman yung station dito. Actually may CR tas air condition, so pwede kayo magpahinga kung early kayo dumating or kung later, kung nagpa-plan kayo na pa at a later time pa sumakay sa JR Line. Or kung mainit pa, pwede kayo dito, sumilong muna dito bago maglakad papuntang JR Line. Ito yung view, oh. Ganyan siya. Tapos merong toilet. Ngayon ay waiting na tayo ng train papalik ng Osaka. So nasa Kyoto Station tayo ngayon. Tapos interesting lang gusto ko i-share kasi dito sa train station may dalawang klaseng train. Merong rapid tsaka may local train. Yung local train, yung may mga circle sa sahig. Tapos kapag rapid express, sa triangle kayo pipila. Tignan nyo sa kabila. Ay malabo. Ayan, circle yan. Local trains yun, so maraming stops. Pag rapid train, triangle. Tapos pag rapid train, around 30 minutes yung biyahe from Kyoto Station going to Osaka. So syempre pag local train, mas siya, mas matagal kasi nga mas maraming stops. Hey guys, so ngayon mag-early dinner tayo. Sorry. Pagbaba natin sa Osaka Station, malapit dito yung Lynx Omeda. Tapos meron ditong floor na may mga restaurants, fast foods, dessert places. So yun, ito yung in-order natin. Meron tayong proper meal ngayon. So nagpalit na pala tayo ng damit after natin mag-Kyoto kanina. Super pawis. So sinuot na natin yung extra shirt. Dito natin binili. Sinuot na natin. Let's eat!